Ang Misteryo sa Silid ni Roslyn A. Viñas. Nagising ako at nagulat ako dahil nakahubad ako. Tanging kumot lang ang bumabalot sa buong katawan ko. Tingnan ko ang buong paligid, magulo, masangsang at mabaho, at puno ng putik ang aking mga paa na parang nakipagkarera, at napagtanto ko na nasa isang kwarto ako. Laking gulat ko na may lalaking naka-white shirt sa isang lumang couch at nakaupo. Nakatingin lang siya sa akin at parang nag-iisip. Paano ako nakarating dito sa kwartong to? Hindi ko alam kung anong nangyari kagabi. Pilit kong inaalala pero sumasakit ang ulo ko. Did you enjoy last night? Napatingin ako sa kanya at naguguluhan ako kung bakit ano ang sinasabi niya. Paano ako napunta dito? Anong ginawa mo sa akin? Natatarantang tanong ko at sobrang kinakabahan ako. Hindi ko maiwasang magpanik. I remember last night, ikaw ang pumilit sa akin. Hindi niya itinuloy ang sinasabi niya dahil sa malakas na boses ng tiyahin kong si Agnes. Pucha! Alas 8 na! Di ba kayo papasok? My eyes went round. Ngayon lang nagsisink in sa utak ko na nasa abandonadong kwarto ako. Ibig sabihin may nangyari? Ulit na tanong ko at tumango siya. Medyo nanginginig na ang kamay ko dahil hindi ako makapaniwalang may nangyari kagabi. Miss, relax. Huwag kang magpanik. Nanginginig ang kamay mo. Kalmado niyang sinabi sa akin. Paano ako magre-relax kung yung matagal ko nang iniingatan na ibigay ko sa hindi ko kilala? Tangina, napapamura ako sa aking isipan. I'm sorry. Pasensya na pero hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Bigla siyang yumuko pagkasabi niya. Wala na! Hindi na ako virgin. Hinahanap ko ang mga damit kong nakakalat sa sahig. Unti-unti kong inaalala lahat ng nangyari kagabi, pero ang naaalala ko lang, uminom kami ng mga pinsan kong si Ford, John Bert, Badang at Inday. Habang pinupulot ko iyon ay nakabalot pa rin ako sa kumot. Nagbihis ako kahit nakabalot ako sa kumot. Pero, teka, wala naman ako maitatago sa kanya dahil nakita na niya buong katawan ko kagabi. Kinuha ko lahat ng mga gamit at lumabas na hindi ko na siya tiningnan at para saan pa. Paglabas ko, nagulat at nagtaka ako. Paano siya nakapasok sa loob? Damn, Kansita! I whispered to myself. Malakas ang pinakawalan kong sipa sa pintuan. Sumigaw ako ng tulong, tulong! Para marinig ng mga kasama ko sa bahay. Binalikan ko kung saan siya nakaupo pero wala na siya. Tumingin ako sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador at banyo. Asa na ang lalaking nakasama ko kagabi. Nagmamadali ang tiyahin kong tumatakbo patungo sa akin at sumunod ang mga pinsan ko. Nagtataka sila kung bakit ako nasa underground. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Saad ni Tia Agnes habang hinahabol ang kanyang hininga. May nakapasok! May tao! May tao! Naiiyak ako sa sobrang kaba at takot. Tumigil ka! Walang nakapasok. Magdamag akong gising dahil sa sobrang kalasingan ni Ford. Sa sala na kami nakatulog. Ikaw bata ka. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa inyo na bawal kayong pumasok dito? Sorry po. Habang pinapatahan ako ni Badang, inalalayan nila ako papunta sa kusina para magagahan. Naglalaro pa rin sa isip ko kung ano ang nangyari sa akin kagabi. Alam ko sa sarili ko na totoo iyon. May lalaki. Naka-white shirt. Simple at masaya ang naging buhay ko sa loob ng 17 taon. At hindi ko inaakala na magbabago ang lahat ng iyon pagsapit ng 18 kaarawan. Tandang-tanda ko pa ang nangyari sa araw na iyon. May 13, 1994. May kadiliman ang gabing iyon at tila iba sa pangkaraniwan. Ang bilog ng buwan sa kalangitan ay bahagya lamang sumilip sa likod ng makapal at maitim na mga ulap. Kung titignan ay tila hindi ito normal sapagkat wala namang anunsyo na magiging maulap ang gabing iyon. Pero para sa iba, isang normal na gabi lang iyon kung saan ang karamihan ay mahimbing na natutulog. Mas lalo ngang mas tahimik ang gabi para sa lugar na malayo sa mga nag-uunlarang lungsod at bayan, sa mga liblib na pamayanan na bihirang mapuntahan. Sino kayo?
Ito ang tanong ng isang lalaking biglang kumay kung sinong humarang sa kanya. Kitang-kita ko ang pangyayaring iyon sa beranda ng aking kwarto. Isang babae, mataas ang buhok, nanilisik ang mga mata at nakasuot ng gawa sa kawayan at mga dahong pinagtagpi-tagpit pinagdikit. Mabilis akong tumakbo sa kwarto. Tinawag ko si Inday na nagtatanggal ng makeup sa mukha. Hinila ko siya palabas para ipakita sa kanya kung ano ang nangyayari. Tingnan mo, ang lalaki, sinasakal. Talaga ba? Asan? Halika, puntahan natin. Pabirong sabi niya, saka siya bumalik sa loob ng tumatawa. Gaga, tulog ka na. Puyat lang yan. Sa puntong iyon ay nagtaka na rin ako. Hindi ko mawari kung bakit hindi niya nakikita ang babaeng gustong patayin ang lalaki gamit ang matataas na buhok nito na aakalain mong may buhay. 10 oras na ng gabi iyon at wala talagang makakapansin sa posibleng mangyari, lalo na sa lugar namin kung saan magkakalayo ang mga bahay. Makikita nga ang magkahalong itim at pulang liwanag na bumabalot sa kalakihan ng tao na bumulaga sa aking harapan. Hindi ito isang normal na tao dahil nababalot ng itim ang buong katawan nito na may 2 mahabang sungay na makikita sa ulo. Lumiwanag ang pulang mata nito at nakaramdam ako ng pangingilabot dahilan upang mapaatras ako. Parang awa niyo na! Handa akong gawin ang lahat, huwag niyo lang kaming pidamay! Nagmamakaawa habang tinatakpan ng 2 kamay ko ang aking mga mata. Kunsita! Hoy, Kunsita! Tumayo ka! Hoy! Sabay-sabay na hiyawan ng mga taong nakapalibot sa akin. Nilibot ko ang paningin ko. Napakarami nila sa aking harapan at pilit akong inaawat sa ginagawa ko. Ang gabing iyon ang naging hudyat ng masalimot kong pamumuhay. Halos gabi-gabi ay may nararamdaman akong dumadalaw sa akin. Lagi akong balisa at init na init ang pakiramdam ko pagsapit ng 11:11 ng gabi. Palagi akong dinadala ng mga paa ko sa isang kwarto sa baba. Akala ko noong una ay nagsisleepwalking lang ako, siguro sa sobrang pagod. Pero parang napansin ko na araw-araw na lang akong nagigising sa tapat ng kwartong iyon. Madungis at palaging may laman na dahon ng aking mga palad. Maging sa pagpasok ko sa paaralan ay hindi ako tinatantanan. Nakabunton sa akin ang isang lalaking hindi ko mailarawan. Kinakabahan ako nakatayo sa harap ng pintuan. Nanginginig ang aking mga kamay at ramdam ko rin ang panginginig ng aking mga binti na animoy gusto nang bumigay. Ang malakas na kabog ng aking dibdib ang siyang bumibingi sa aking tenga. This is it, Kunsita. Makakaya mo ba? Mali. Dapat kayanin mo yan. Come. Rinig ko ang malamig na boses nito mula sa loob ng kwarto. Dulot na rin ang kaunting singaw noon na animoy sinadyang hindi isara. Napalunok ako sa takot at nerbiyos na aking naramdaman. At mas lalo kong naramdaman ang kaba sa aking dibdib. Kinakabahan akong humakbang at itulak ang pintuan upang ito'y bumukas. Sumalubong sa akin ang halimuyak mula sa napakabangong amoy ng rosas sa buong silid. Tuluyan kong binuksan ang pinto upang ako'y pumasok. Kung wala lang ako sa sitwasyon kong ito, ay baka tuluyan na akong namangha sa aking nakikita. May mga petals ng rosas na nakasabog sa sahig na siyang nagpapabango ng amoy dito at sa tulong na rin ng mga kandila na kulay pula sa aming kapaligiran na nagsisilbing ilaw sa madilim na kwartong ito. Bigla ang humangin ng malakas, dahilan upang mamatay ang ibang mga apoy sa kandila na siyang nagpadilim lalo sa kwarto. Kasabay noon ay ang pagsara ng pintuan sa aking likod na at ang pagkarinig ng lock mula rito. Gawa niya. Napayakap ako sa aking sarili sa lamig at napahigpit ang kapit ko sa manipis na roba na tumatakip sa aking katawan mula sa aking harapan. Kitang-kita ko siya. Nakaupo siya sa trono nitong upuan na napapalibutan ng petals ng rosas na animoy kanina pa ako hinihintay. Para siyang isang hari na naghihintay ng regalong ibibigay sa kanya. Mali. Isa nga pala talaga siyang hari. Ang hari na bumihag sa akin. Napalunok ako sa kaba at pinasadahan ito ng tingin. Move closer. Napalunok ako. Yumuko at dahan-dahang inihakbang ang aking nanginginig na mga paa. Natatapakan ko ang mga petals ng rosas na dahilan upang mas lalong umamoy ang mga ito. Tanging doon ko lamang itunoon ang aking atensyon. At kahit hindi ko nakikita ay ramdam na ramdam ko ang kanyang titig sa akin. Ang nanunuot niyang titig sa akin. Tulungan mo kami.
Napahinto ako sa paglalakad nang marinig ko ang boses nito. Nabigla ako sa aking narinig. Hindi ko akalaing maririnig ko sa isang nilalang na ito ang ganoong mga kataga. Kabaligtaran sa inaakala kong gagawin niya. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam ang dapat kong gawin. Unti-unti niyang sinaysay sa akin ang mga nangyari. Sa mundo ng hindi pangkaraniwang nilalang na kung tawagin nila ay Arcana. Ang Arcana ay tirahan ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na akala ng mga tao ay katang-isip lamang. Ginamit sila upang takutin ang mga bata upang huwag itong maging makulit at pasaway. Naglakas loob akong itaas ang aking ulo para tingnan ang lalaking nasa aking harapan. Ngunit biglang nagbago ang paligid. Ang mapupulang rosa sa sahig ay naging patay na mga dahon. Ang pulang kandila ay naging itim na nagbibigay ng kaunting liwanag. Ang paligid na tahimik ay napalitan ng ingay ng mga taong humihingi ng tulong. Hindi ko maipaliwanag ang kanilang mga hitsura. Duguan, nakalugwa ang mata, at ang iba ay inuud ang mga laman. Malinaw pa sa sikat ng araw ang aking nakita. Hindi ito isang guni-guni lamang. Kinuskus ko ang aking mga mata sakaling mawala sila. Pero hindi sila nawala. Palayain mo kami. Palayain mo kami. Pagsusumamong sambit nila na dahan-dahang lumalapit sa aking kinaroroonan. Ipinikit ko ang aking mga mata at ginawa ang dasal na itinuro sa aking ina bago siya mawala. Isang dasal na sa tuwing ako'y ginagambala ay siyang nagbibigay sa akin ng kapayapaan sa aking kalooban. Ito na ang itinakdang araw na sinabi sa akin ng aking ina, ang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Dito ko napagtanto na sa aking iniwan ni ina ang kanyang kapangyarihan. Natatangi ako. Kaya kong magbukas at gumawa ng lagusan patungo sa kabilang buhay. Kaya kong basahin ang buhay ng isang tao lampas pa sa kamatayan. At higit sa lahat ay kaya ko silang palayain at bigyan ng kalayaan. Matagal na kaming nakakulong dito. Matagal ka na naming hinihintay. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Napag-alaman ko na ang aking ina dapat ang tutulong sa kanila, subalit natalo siya ni Eresha, ang reyna ng Nioses. Ang Nioses ay ang mga nilalang na kumukuha ng buhay para gawing mga alipin. Malakas siya, hindi siya tinatabla ng anumang sandata. Matagal na silang pinabayaan ni Eresha simula nang mawala ang aking ina. Nakampante na itong hindi na sila makakalaya pa. Hindi ko na sinayang ang pagkakataon kahit nanganga pa ako sa aking gagawin, kinuha ko sa isang lumang kaban ang itim na libro at hinayaan ko silang pumasok sa aking katawan upang matamo ang inaasam nilang kalayaan. Nagbukas ako ng panibagong lagusan kung saan sila makakapamuhay ng malaya. Tumigil ka! Natigilan ako sa aking ginagawa kasabay ng pagtalsik ko sa pader at pagsara ng lagusan. Itinaas niya ang kanyang tungkod kasabay ng hiyawan ng mga kaluluwang namimilipit sa sobrang sakit. Galit na galit siya sa ginawa nilang pag-aalsa. Pagkatapos ay niliyaban niya ng apoy ang buong katawan ng hari. Isinisin niya rito ang lahat. Muli niyang ibinaling sa akin ang kanyang tingin. Ang mga titig nito ay parang nanlalamon ng buhay. Ngunit hindi ako nagpatinag. Ang ginawa niya sa aking ina ang nagbigay sa akin ng tapang para lumaban. Shaharira Dimdimon! Gumawa ako ng 4 na dimensyon na maaari niyang paglagyan. Pinagtawanan niya lang ako sa aking ginagawa, pero nang subukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para isirain ito, ay hindi niya ito nasira. Ilang beses niyang inulit pero hindi siya nagtagumpay. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon para higupin ang kanyang kaluluwa. Makalipas ang ilang oras ay nagtagumpay akong maipasok siya sa aking kwintas. Minabuti kong ilagay siya sa aking kwintas upang hindi na siya makagambala pa ng iba. Nawala na ako ng lakas matapos ang pangyayaring iyon. Puno ng pasa ang buong katawan. Napakalakas niya. Tangi kong sambit habang tumatagas pa ibaba ang malaking butil ng pawis mula sa aking mukha na halos malagutan na ako ng hininga. Tulungan mo kami. Buksan mo muli ang lagusan. Tulungan mo kami. Pagmamakaawa nila. Binuksan kong muli ang lagusan at isa-isa ko silang pinalaya. Hinang-hina na ako, subalit pinilit ko silang tulungan.
Baka sa kanilang mukha ang kasabikang maging malaya. Huling tumungo ang lalaking paika-ikang naglalakad na may sariwang mga sugat. Tiningnan lamang niya ako na matalim sabay nagbitaw ng katagang salamat na may kasamang matatamis na ngiti. Nagising na lang ako kinaumagahan sa kama. Hawak ng Tia Agnes ko ang aking mga palad. Marahan niyang hinahaplos ang aking buhok na tila isang inang nag-aalaga ng anak na may sakit. Nang masilayan niyang gising na ako, iniyakap niya ako at nang mahigpit sabay sabing, "Anak, huwag kang mag-alala. Isinara ko na." Lumipas ang ilang buwan, naranasan ko muling mamuhay ng normal. Hindi na aligaga ang aking isipan. Nakakalabas na rin ako kasama ang aking mga kaibigan. Minsan sa tuwing ako'y nag-iisa, sumasagit sa aking isipan kung kamusta na sila. Ngunit naging maganda ang ugnayan namin ni Eresha. Hindi na siya nakakatakot tingnan. Ang dating walang puso't kaluluwa na babaeng ito ay may tinatagong busilak na kalooban.